Madami nang nagtanong sa akin paano ako nakarating dito, paano ako nakapasok sa ganitong trabaho at kung paano ako nag-abroad. Siyempre, unang-una ang gagawin mo, kukuha ka ng lahat ng requirements. Ngayon kasi, pag kukuha ka ng passport, mag-online ka muna. Kapag online ka na, nakakuha ka ng schedule sa online. Kapag na-schedule na yon sa pagkuha mo ng passport, pupunta ka na kung saan malapit ang branch na kukuhaan mo. At ang alam ko ngayon, sa online may bayad na. Then, mga ilang weeks lang, pupunta ka na doon sa kung saan malapit kang kukuha ng iyong passport. Meron naman mga instruction, i-guide ka naman nun. May kilala din ako na legit na pwedeng mag-online. Kasi ngayon, hindi ka pwedeng mag-walk-in kapag hindi ka nakapag-online sa pagkuha mo ng passport. So, ayun guys, talagang magastos kapag nag-abroad. Ngayon, kapag nakumpleto mo na requirements mo, pupunta ka ng Manila kung nasa probinsya ka. Mag-a-apply ka sa mga agency. Kagaya ko, legit po yung agency na in-applyan ko dati. Ayan. So, bago ka pumunta, yung kagaya sa akin, pwede kang magtanong kung ano yung mga legit na mga agency sa Pinas. At before ka pumunta doon, make sure na ang iisipin mo, lahat ng requirements mo, dadalhin mo yon. Ito yung photocopy, ito yung original. Of course, dala mo yung passport. Ayan. So, pagdating mo doon, kukuha ka ng form para mag-fill up. Tapos, ipapasa mo yung requirements. Kasi makikita mo naman yun eh. Pagpunta mo ng agency, makikita mo kung ano yung list ng requirements nila. Tapos mag-fill up ka ng form at make sure magdadala ka lahat ng size ng ID picture para hindi ka na pabalik-balik. Ganun kasi ako pag nag-a-apply. Ay, nakalimutan ko yung NBI ko. Ay, nakalimutan ko yung passport. Yun ang wag na wag mong kalilimutan. Yung mga major na requirements, especially yung passport kapag nag-a-apply ka working abroad. So, ayun, pag nakapag-fill up ka na ng form nila, maipasa mo yung requirements, may initial interview. What does it mean na initial interview? Kung ano yung personal data mo, yung biodata mo, yung resume mo, kung anong tawag dyan, CV, yun, kung ano yung nakalagay doon, yun ang tatanungin sa'yo. At kung mayroon kang mga work experience, yun, ilalagay mo yun. At saka yung educational attainment mo. Yun. Basta kung ano yung nilagay mo doon, dapat tama yun lahat. Kasi yung iba, minsan, ini-interview, hindi tama. At saka dapat, kapag once in-interview ka sa kahit anong interview, eye-to-eye contact. Nakatingin ka mismo sa nag-i-interview sa'yo. Ganun kasi ako guys. Kapag kinakausap ako, titingin talaga ako sa mata ng kausap ko. Kaya pasensya ka na kung titigan kita. Yun. So, kapag ganun na, pag nakapasa ka ng initial interview, ang gagawin mo nun, aantayin mo kung pumasa ka. Kung pasok ka doon sa requirements nila. Kasi dati kami, after ng interview, meron pa kaming exam, yung abstract na tinatawag, yung mga figure at yung mga numbers. Medyo mahirap yung numbers kasi hindi naman tayo ganong katalino, pero kinaya ko naman. So, ayun. Kapag naipasa mo na yung lahat, kagaya ko that day mismo, lahat nagawa ko yun, binigyan na ako ng referral sa medical. So, medyo malapit-lapit na, medical na tayo eh. Pero kinabukasan, hindi pa ako pamedical. Naghanap muna ako ng pera kasi kailangan natin maghanap kasi medyo mahal ang medical. So, ganun guys, di ba? Kaya pag nag-abroad ka talaga, bukod sa mapapagod ka, bukod sa gugutumin ka, ang mangyayari ay gagastos ka talaga ng pera. Hindi siya ganun kadali. Ngayon, kapag hindi ka pa ready, kagaya ng ginawa ko, the whole day naghagilap ako ng mahihiraman. Then after that, kinagabihan, nirelax ko yung sarili ko. Uminom ako ng sterilized milk kasi yun daw yung ganito. Tapos naready ko na yung mga dadalhin ko, yung ganito, ganyan. Hindi ko pwedeng bagitin. Siguro malalaman nyo na lang yan kapag nag-apply na kayo. Pero siguro naiisip niyo na kung ano yung kailangan kong dalhin.
Ngayon, kailangan mong agahan pagpunta doon sa medical center kasi madaming tao, hindi lang ikaw ang aantayin at hindi lang ikaw ang pasyente doon kasi mayroong ibang agency na nagpupunta din doon kung saan ka dapat magpa-medical. Maaga pa lang dapat, pero sa gabi pa lang kailangan nakafasting ka na until morning hanggat hindi ka kinukuhaan ng, alam nyo na, bawal kasi yung bagutin. So the whole day, the whole night, the whole day, walang kain, walang inom kasi nga naka-fasting. Requirements yun, bago ka kuhaan, saka na pwede kang kumain or uminom. So kailangan mong tiisin yun. Pero kaya naman, kasi ako kaya ko nga eh. Pag lahat ng proseso nagawa mo yun, pwede ka na kumain. Labas ka. Paglabas mo ng medical center, mayroong mga kumakain doon. After ilang days, i-inform ka kung fit to work ka, kung may mga minor na mga findings, kagaya ako yung ipin lang, kaya bungi-bungi ako kasi talagang pinabunot ko siya. Kasi ayaw ko pagdating dito is sumakit yung ipin ko. Yung pinakamahirap, di ba, pag once na may sumasakit sa atin. Di ba, lang sumakit yung ulo, wag lang yung ipin natin. Kasi buong katawan, masakit na yon. So, ayan, ilang days lang na na ako, natawagan, may minor findings ako, na ganito, kailangan ko magpa-dental, another bayad na naman yun. So, syempre, first PT yun. Usually, dalawa ang PT natin. Before the flight, ipipt ka. Siyempre, babae ka, baka mamaya buntis ka. So, as in talagang ang dami mong pagdadaanan sa Pinas pala. Tapos, kagaya ko, piniti ako, tas dental yun kasi yung finding sa akin, thank you Lord, wala akong sakit. Nung time na yon. Ngayon, madami na ako nararamdaman. So, ayun, kapag ka pumasa ka na at wala kang findings, nagawa mo na yung mga minor na findings sa'yo, nakapagpa-dental ka na, papupuntahin ka sa agency. Magsasign ka na ng contract at malalaman mo that day kung ano yung araw or date ng iyong flight. Siyempre, pag sign mo na ng contract, lahat ng requirements, lahat nakasettled na as in okay na lahat. Yun na yun. Mag-orientation kayo regarding sa pupuntahan yung country, yung mga rules and regulations, yung mga bawal at mga dapat gawin lang. So, ayan. I-inform kayo nun. So, ayun. To be continued tayo. Wait lang.